Gitin sa bawat pagkakataon ang katotohanan. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, nagdusa ang Pilipino. Ninakawan, tinorture at pinaslang. Ginamit ang ngalan para ibaon ang bansa sa utang at pagbabayaran ng utang na ito hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kumbaga, pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Saldico, na hindi naman ako mastermind dito si Oo, yun na nga. Binalik na naman niya sa Kamara, pangilang ulit na. Pati sa Presidente actually, pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the President. May ganun siya. Pinirmahan na Presidente to Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Kaya, for 3 years na walang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos, depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Senator Lacson, nakala ko mas magaling pa kayo kay Marcoleta nung hinawakan nyo yung Blue Ribbon Committee. Ngunit ngayon na walang saysay yung Blue Ribbon Committee sa paghawak nyo. Ang problema sa inyo, nandyan na yung accomplishment sana na binulgar ni Master Sergeant Orly Gutesa. Pero bakit ganyan kayo? Hawak-hawak nyo na yung tamang daan, tamang direksyon para mahuli, makuha nyo na yung talagang big fish, pero ayaw ninyo. Gusto nyo pang kakasuhan ngayon si Orly Gutesa. Naghahanap talaga kayo ng gulo sa Pilipinas. Medyo napalinaw kung ano yung naging role niya or role ng mga kasamahan niya sa Wala! Anong malinaw? Sa inyo lang malinaw! Wala namang kaming alam! Nadinig ba namin yung sagot niya? Tinanong nyo ba siya ng tama? Baka nagbulahan lang kayo dyan sa loob Baka nagkapi-kapi lang kayo dyan Baka paano ba sa atin dyan? Baka ganunan lang kayo dyan sa loob Anong malay namin? Ibukas nyo kasi yung pagdinig nyo dyan. Ginawa nyo kaming gago Nagago na nga kami ng gobyernong to, tinatago nyo pa. Ilabas nyo. Hindi, alam mo, pasensya ka na Mr. Brian Osakaw. Hindi naman ako nagdududa sa'yo. Pero kaduda-duda na nga yung mga pagdinig na nangyayari dyan. Kaduda-duda na nga yan. Tapos, hindi nyo pa ilalabas sa publiko yung pagdinig dyan. Anong katarantaduhan yan, sir? Hindi, sorry pero hindi naman sa nangaano tayo, pero nangaano na nga. 31 October, our tentative day of reckoning. Paganda kayo ng pagkain nyo, maganda kayo ng anything that you wish to bring na kasangkapanin na sa tingin nyo kailangan nyo. Magdala kayo, magdadala ng machine gun We become a force to reckon with. Kayo ma-Afrika, ma-Traore kayo Takot kayo matatakot din pala kayo. Hingi kayong tulong sa AFP, sa PNP. Subukan nyo, mingi kayo ng tulong. Okay lang, mingi kayong tulong. Sabihan nyo yung PNP, tsaka AFP na tirgasin nyo, pambabambo nyo, ratratin nyo. Sabihan nyo. And let's see how the AFP will decide. And I like that. Sa panahon ni Tatay Digong, di makakalusot yung mga questionabling budget na yan. Kung hindi nyo na natatandaan yung mga sinasabi niya noon, panoorin nyo ulit. Ang budget kasi submit lang. Ngayon, pagka talagang tagilid yan, I will outright veto the entire budget. Magandang umaga, bansang Pilipinas. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbusisi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga illegal na realignment sa budget kaya't na-veto o ibinasura nito ang ilang items na nagkakahalaga ng 95.3 billion pesos sa national budget. Binubusisi bago pirmahan. Yan ang tatak Duterte. Ganito lang sana nangyayari ngayon, siguro umasenso na ang Pinas. Ganun yun. Sabi mo, nasa mga tao naman ni Kaya, bla bla, kung uusad yung buhay nila. Oo nga, nasa mga tao nga, wala naman tayong pag-uusap dun eh, diba? Merong individual na pag-usad. Tapos meron ding collective. Nakita niyo yung nangyari nung panahon ni Duterte. Hindi naman ako, alam mo yun, hindi ako pro, hindi rin ako anti-Duterte. Pero nakita ko kasi yung panahon ni Duterte na ultimo tricycle driver, pag nagtapong ka ng kung ano man sa paligid, sasabihin sa'yo yung tricycle driver, boss, pakipulot na lang kasi Duterte na tayo ngayon. Naalala ko yung panahon na yun Ngayon, nakikita mo yung konsepto na, 'di ba? Nagkaroon tayo minsang panahon ng isang leader na
syempre, mga panahon na yun, syempre, akala ng marami matino eh, di ba? Ngayon, syempre, ngayon, hindi na natin sigurado kung ano ba talaga totoo. Pero nung mga panahon na yun, ang alam ng marami, kasi general majority yung nagdesisyon yun eh, di ba? Tapos, super majority pa yung, mga ano tawag ito, kumakampi sa kanya. Di, alam mo nung mga alam ng mga tao ng mga panahon na yun, meron tayong strong leader na may pagmamalaki. Na tinitignan nga tayo ng buong mundo nung mga panahon na si Duterte na namumuno sa atin eh, di ba? Nakita mo yun, di ba? Pero syempre ngayon medyo rocky na, di ba? Pero nakita mo yung panahon na yun na okay, sige, bla bla, pero nakatanggap ang mga tao ng pera. At kailan yung huling panahon na nakatanggap ang mga tao na as in halos lahat ng tao, halos lahat ng pamilya nakatanggap? Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ayun, ngayon po! Sinugod na yung Forbes Park! Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan, o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakarang administrasyon, o sa mga kontratista, sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress. Pati si presidential son, Congressman Sandro Marcos. Actually, kilala ko si Sandro Marcos. Imposibleng walang alam yan and susunod na yan na i-investigahan natin. Ganun ba? Ikaw ba mismo nag-iimbestiga ka? May legal team ako, tapos may mga ibang congressman din ng part ng reformist bloc namin na nagko-contribute din ng mga alam nila. Doon. Tapos yung mga iba din, mga dating supporters ni Marcos na gusto nang lumaban sa kanila, nakita na palubog na yung Marcos administration. Kasi, well, to be perfectly honest, nakita mo naman yung nangyayari sa military na ngayon. Posibleng anytime magkaroon na ng people power at matanggal na si Marcos. Are you for a revolutionary government? Anything that can bring justice to the people, I'm for that. Kasi pag malalaman natin na it's very likely na protector talaga si Marcos kay Romualdez, kay Sandro Marcos. So if President Marcos cannot do his job properly, then yes, I'm definitely for removal of his position. Okay, but do you give him credit for starting it all? You had a comment about that earlier. Yes, he did not start it all. At that point, alam na ng mga tao na may mga problema sa flood control anomalies. Alam na nila na maraming magnanakaw sa DPWH. Sinabi lang niya yun para siya yung mabigyan ng credit. But like as I have said and as the people have said, hindi siya yung, wala talaga siyang ginagawa doon. He's not doing anything. It's been months. Tapos wala pang nakukulong. Wala pang yung investigation tuwing may magsabi ng Martin Romualdez. Yun yung i-investigahan nila, imbis na si Martin Romualdez. Kaya wala talagang tiwala yung mga tao sa administrasyon ni President Marcos. At alam nilang hindi makukulong si Martin Romualdez habang si Marcos ang presidente ngayon. So itong ganitong mga pronouncements mo, yan siguro yung basis why they think it is enough to construe inciting to sedition. Yes. Ganun ba yun? Oo. But I'm not I speak for the people's sentiments. Ito ang nakita ko na sinasabi ng mga ordinaryong tao, ng mga mamamiyang wala ng tiwala sa gobyerno ngayon. And if that is inciting to sedition, then I will willingly go to jail for that and be imprisoned. Kasi yun talaga ang nakikita ng mga tao. At kung lahat ng magsasabi nun ay inciting to sedition, edi maubos na tayo sa Pilipinas. We'll run out of citizens if we were to say that because everyone is saying the exact same thing. Martin Romualdez is close to President Marcos, and as long as he is close to President Marcos, he will never go to jail
or face justice for any of his actions. Okay. And the same applies to Zaldico, to Sandro Marcos, or to anyone who could also be possibly involved. But is there a trail to Congressman Sandro? Well, just as how Zaldico, dahil may pwede bang English ito kasi, just as how Zaldico has a trail to Martin Romualdez will have a trail to Sandro Marcos. Kaya kailangan nilang i-defend si Martin Romualdez kasi pag nahuli na siya, si Sandro Marcos na ang susunod. Sa mga nagtataka kung bakit hindi nagpakita si ex-Marine Sergeant Guteza sa DOJ, ito panoorin nyo. Yung sinasabi nila na sinungaling daw si Kap Gute, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Ang sundalo may kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, quartermaster. Parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte na intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kalaman ng hindi nakakalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na, yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam ko yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao, lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Kap Gute yung pinaliwanag ko. Alam nyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. Katulad ni Remulla, ito rin yung nagdidepensa sa Pogo, hindi sila nahihiya na dumepensa para sa Pogo, gayong alam na alam ng sambayanang Pilipino na sila ay may negosyo sa Pogo, mga kaibigan. Hindi ho ba? Ang laking katarantaduhan na itong mga pinagsasasabi. Dinadala nila ang usapan sa iba. Inililihis nila ang ating sistema. Ba hindi? Walang kwentang tao yung mga Marcos na yan. Makikita naman ninyo sa mga video, di ba? Wala namang yan Wala namang pakialam yan. Kayo mga nagpapakamatay na loyalist hanggang ngayon. Hindi pa kayo natatauhan. Kasi palibasan, di naman kayo nila kilala Ang mga dyan, kilala lang dyan, yun lang ang nakikinabang.